but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Ang pinag-uusapan. Mayo ng taong 2022, isang hindi malilimutang kabanata sa politika ng Pilipinas. Mahigit 31 milyong boto, isang landslide victory na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng ating makabagong demokrasya. Ngunit bago ang lahat ng ito, may isang mahalagang tanong. Paano nga ba nabuo ang Uniteam? Sa segment na ito, hihimayin natin ang alyansang nagpayanig sa bansa at ang mga concessions o kasunduang tila hindi na isulat sa papel, ngunit naging pundasyon ng kanilang pagsasama. Ang Uniteam ay hindi lamang isang campaign slogan. Ito ay isang napakatalinong political strategy. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay nahahati sa geographical loyalties. Hawak ng mga Marcos ang Hilaga, habang ang mga Duterte naman ang naghahari sa Timog. Noong 2021, bago ang filing ng candidacy, ang lahat ay nakatingin kay Sara Duterte, ang frontrunner sa lahat ng surveys para sa pagkapangulo. Ngunit sa isang sorpresang desisyon, pinili niyang tumakbo bilang vice-presidente sa ilalim ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito nagsimula ang haka-haka. Ano ang naging kapalit ng sakripisyong ito? Ito ba ay pagkakaisa para sa bayan o isang strategic retreat para sa mas malaking plano sa hinaharap? Ayon sa mga political analysts, ang Uniteam ay itinuring na marriage of convenience. Ang bawat panig ay may kailangang makuha sa isa't isa. Para kay Marcos, kailangan niya ang basbas at popularidad ng mga Duterte para burahin ang mga isyu ng nakaraan at makuha ang boto ng Mindanao. Para naman sa mga Duterte, ang alyansa ay tila isang insurance policy, isang garantiya na ang mga pulisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na ang war on drugs at ang proteksyon laban sa ICC, ay ipagpapatuloy at poprotektahan. Sa mga panahong ito, tila walang pwedeng tumalo sa kanila. Sabi nga ng marami sa inyong mga komento rito sa Balance of Power, ito na sana ang Dream Team na magdadala sa atin sa Golden Age. Ngunit gaya ng anumang kasunduang itinayo sa interes at hindi sa iisang prinsipyo, ang honeymoon period ay hindi nagtagal. Habang papalapit ang inaugurasyon, nagsimulang lumabas ang mga unang senyales ng lamat. Sino ang magdidikta ng direksyon ng bansa? Ang bagong Pilipinas ba ni Marcos o ang pagpapatuloy ng legacy ni Duterte? Sa susunod na segment, hihimayin natin ang unang malaking issue na yumanig sa pundasyong ito. Ang kontrobersya sa cabinet appointments at ang pagnanais ni Sara na hawakan ang militar. Bago pa man ang proklamasyon noong 2022, hindi itinago ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang pagnanais. Ang pamunuan ang Department of National Defense o DND bilang isang colonel sa Reserve Force at dating mayor ng Davao na may matibay na paninindigan sa security at peace and order. Ang DND ang itinuturing niyang natural fit. Sa mata ng marami, ang paghawak sa militar ay hindi lamang tungkol sa serbisyo. Ito ay simbolo ng hard power. Isang paraan upang mapanatili ang impluwensya ng mga Duterte sa loob ng sandatahang lakas na naging malapit sa kanyang ama. Ngunit sa isang sorpresang hakbang, inanunsyo ni Pangulong Marcos na si Sara ay itatalaga bilang kalihim ng edukasyon. Bagamat tinanggap ito ng Vice Presidente ng may full grace, dito nagsimulang magbulong-bulungan ang mga political insiders. Bakit DepEd? Sa politika, ang paglalagay sa isang Vice Presidente sa isang departamento na may pinakamalaking budget ngunit puno ng problema ay isang double-edged sword. Habang binibigyan ka ng plataporma, inilalayo ka naman nito sa command of the military. Sabi nga ng ilan sa inyong mga komento rito sa channel, ito na ba ang unang hakbang upang i-clip ang wings o limitahan ang lipad ng Vice Presidente?
Sa loob ng DepEd, sinubukan ni Sara na itulak ang kanyang mga advokasya, kabilang ang pagbabalik ng mandatory ROTC, isang pulisya na malapit sa puso ng mga Duterte. Ngunit dito rin lumitaw ang mga hamon. Ang kakulangan sa pondo, ang krisis sa pagkatuto, at ang muling pagbuhay sa usapin ng confidential funds sa loob ng kagawaran. Ang dating imahe ni Sara bilang isang strong woman ng Davao ay hinarap ng realidad ng burokrasya sa Maynila. Sa puntong ito, naramdaman ng kampo ng mga Duterte na tila hinahayaan silang mag-isa sa gitna ng mga atake ng mga kritiko at ng oposisyon. Habang abala ang Pangulo sa kanyang mga foreign trips at pagbuo ng kanyang bagong Pilipinas image, ang Vice-Presidente naman ay tila unti-unting lumalayo sa sentro ng kapangyarihan sa Malacanang. Ang Uniteam na ipinakita sa mga rally ay nagsimulang magmukhang dalawang magkaibang gobyerno na tumatakbo sa iisang bansa. At sa susunod na segment, tatalakayin natin ang isyong tuluyang nagpasabog sa katahimikang ito, ang lantarang giyera para sa confidential funds at ang papel ni Speaker Martin Romualdez. Kung mayroon mang isang issue na tuluyang nagpabura sa ngiti ng Uniteam, ito ay ang usapin ng confidential funds. Noong huling bahagi ng 2023, naging sentro ng mainit na diskusyon sa Kongreso ang hiling ni Vice-Presidente Sara Duterte para sa bilyon-bilyong pisong pondo para sa OVP at DepEd. Para sa Vice-Presidente, ito ay kailangan para sa national security at paglaban sa insurhensya sa mga paaralan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang Kongreso na dati ay tikom ang bibig sa mga hiling ng Duterte administrasyon ay nagsimulang magtanong. Dito natin nakita ang unang lantarang pag-atake sa kredibilidad ng Vice-Presidente sa loob mismo ng gobyerno. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumitaw ang isang pangalan, Speaker Martin Romualdez. Bilang pinsan ng Pangulo, ang kanyang bawat galaw ay binabantayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagpasya ang House of Representatives na tanggalin ang confidential funds ni Sara Duterte at ilipat ito sa mga ahensyang direktang humahawak ng security tulad ng Coast Guard at Bureau of Fisheries. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nakita bilang isang budgetary decision. Para sa mga taga-suporta ni Sara rito sa balance of power, ito ay isang political assassination. Isang paraan upang ipahiya ang Vice-Presidente at bawasan ang kanyang kakayahan na kumilos ng malaya mula sa Malacanang. Hindi nakatiis ang matandang Duterte. Sa kanyang mga programa sa Davao, lantarang tinawag ng dating Pangulo ang Kongreso na most rotten institution sa bansa. Binatikos niya si Romualdez at maging ang administrasyong Marcos. Dito na lumabas ang tunay na kulay ng hidwaan. Ang dati ay Cold War sa loob ng gabinete ay naging isang all-out war sa publiko. Ang mga taga-suporta ng mga Duterte ay nagsimulang mag-organisa ng mga prayer rally habang ang mga kaalyado ni Marcos sa Kongreso ay nagpahiwatig ng posibleng impeachment. Ang Uniteam na binuo sa pangako ng pagkakaisa ngayon ay nagiging mitya ng pagkakahati-hati. Bakit nga ba napakaselan ng isyong ito? Dahil sa politika ng Pilipinas, ang pondo ay kapangyarihan. Ang pagtanggal ng pondo kay Sara ay isang mensahe na ang Uniteam ay wala na sa balanse. Ang liderato sa Manila ay handa nang itulak ang sarili nilang agenda, kahit mga hulugan ito ng pagbangga sa pamilyang nagluklok sa kanila sa pwesto. Sa susunod na segment, tatalakayin natin ang pinakamabigat na alas na hawak ng administrasyon laban sa mga Duterte, ang muling pagbubukas ng pintuan para sa International Criminal Court o ICC. Sa mundo ng politika, walang permanente kundi ang interes. Noong kampanya, naging malinaw ang pangako ng Uniteam. Hindi papayagan ang International Criminal Court o ICC na makialam sa bansa. Just received the news less than an hour ago that the President Duterte, has withdrawn the Philippines from the ICC.
kudos to him for standing up for the Philippines because hindi naman siguro tama, ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Gagawin nila yung gusto nilang gawin pero huwag nila sasabihin na kasama tayo dahil hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin at saka minamata tayo nitong mga puti. We are a mature, sovereign nation with our own ways of doing things and it is not for them to judge us. Of not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. One follow-up, sir. So Yeah. if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. Ito ay nakita bilang isang security blanket para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit habang lumalalim ang lamat sa UNITEAM, napansin ng lahat ang tila U-turn o pagbabago ng tono ng Administrasyong Marcos. Mula sa pagiging sarado, biglang nagkaroon ng mga pahayag na pinag-aaralan na ang muling pagsali sa International Criminal Court. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. Ang tanong ng marami, ito ba ay prinsipyo o isang political leverage? Isang alas na gagamitin laban sa mga Duterte kapag naging masyadong maingay ang kanilang oposisyon. Para sa mga Duterte, ang usaping ito ay personal. Ang war on drugs ang naging sentro ng legacy ng dating Pangulo at anumang pagpayag sa ICC ay ituturing na pagtataksil sa soberanya ng bansa. Ngunit sa panig ng Administrasyong Marcos, ang paglambot sa ICC ay maaaring maging paraan upang makuha ang suporta ng international community at ng mga progresibong grupo na dati ay kritikal sa kanila. Sa inyong mga komento rito sa Balance of Power, marami ang nagsasabing ito ay isang trap. Isang patibong para pahinain ang pamilya Duterte bago pa man dumating ang susunod na eleksyon. Sabi nga ng isang viewer, bakit ngayon lang binubuksan ang usapin kung kailan wala na sa loob ng UNITEAM ang mga Duterte? Ang International Criminal Court ay nagsisilbing parang Sword of Damocles, isang banta na nakasabit sa itaas ng ulo ng mga Duterte. Hanggat hindi nagbibigay ng pinal na hindi ang Malacanang, mananatiling balisawsaw ang kampo ng Davao. Ito ang dahilan kung bakit mas naging agresibo ang mga banat ni dating Pangulong Duterte sa kanyang mga rally. Alam niya na ang pinakamahusay na depensa ay ang pag-atake. Ngunit sa bawat banat niya kay Marcos, tila lalo namang nagiging bukas ang Malacanang sa posibilidad ng ICC cooperation. Ito ay isang laro ng chess sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Bakit ito mahalaga sa atin? Dahil kung papayagan ang ICC, maaari nitong mabago ang landscape ng 2028 presidential elections. Ang isang warrant of arrest o kahit ang banta nito ay sapat na upang madungisan ang kandidatura ng sinumang Duterte. Sa huli, ang International Criminal Court issue ay naging simbolo ng tuluyang pagbagsak ng UNITEAM mula sa pagiging magkakampi sa proteksyon tungo sa pagiging banta sa isa't isa. Sa ating huling segment, titingnan natin ang hinaharap. Ano na ang susunod para sa Pilipinas ngayong opisyal na ang paghihiwalay? Sa pagbibitiw ni Vice Presidente Sara Duterte sa gabinete noong Hunyo 2024, opisyal nang natapos ang pagpapanggap. Ang dating UNITEAM ay kasaysayan na lamang. Ngunit sa pag-alis ni Sara sa kampo ng administrasyon, isang bagong realidad ang nabuo. Siya na ngayon ang itinuturing na de facto leader ng oposisyon.
hindi ang tradisyonal na dilawan o pinklawan na nakita natin noong 2022, kundi isang bagong puwersa mula sa South na handang bumangga sa kasalukuyang sistema. Ito ay isang kakaibang yugto sa ating politika, kung saan ang vice-presidente ang siyang pangunahing kritiko ng administrasyong kanyang kinabibilangan. Bago ang malaking labanan sa 2028, dadaan muna tayo sa 2025 midterm elections. Ito ang magiging test case kung gaano pakatibay ang Duterte Magic. Sa inyong mga komento, marami ang nagnanais na makitang tumakbo ang tatlong Duterte sa Senado. Kung mangyayari ito, asahan ang isang proxy war sa pagitan ng mga kandidato ng Malacanang at ng mga kandidato mula sa Davao. Ang resulta ng eleksyong ito ang magsasabi kung ang bansa ba ay nananatiling nasa panig ng mga Duterte o kung tuluyan na nating niyakap ang bagong Pilipinas ni Marcos. Sabi nga ng isa nating viewer, dito natin malalaman kung sino ang tunay na pinapaboran ng masa. Habang nagbabanggaan ang mga higante sa politika, tayo namang mga ordinaryong Pilipino ang nasa gitna. Ang hidwaang Marcos at Duterte ay hindi lamang labanan ng dalawang pamilya. Ito ay labanan ng dalawang magkaibang direksyon para sa bansa. Isa na nakatuon sa foreign investments at global alliances, at isa na nakasentro sa populist appeal at internal security. Ngunit sa huli, ang tunay na balance of power ay wala sa kamay ng mga politiko. Ito ay nasa kamay nating mga mamamayan. Ang ating boses, ang ating boto at ang ating paninindigan ang magdidikta kung anong uri ng Pilipinas ang ating iiwan sa susunod na henerasyon. Kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod nating videos, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat sa suporta at magkita-kita tayo sa susunod na video.